Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyraf salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Namabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga bakas ng pananampalataya para sa pangalan ng Allah at sa kanyang mga katangian sa buhay ng mga Muslim. Kasi nga mga kapatid, kailangan natin magmuni-muni. Kailangan natin mag-isip na ang Allah subhanahu wa ta'ala na meron siyang mga magandang mga pangalan. At ito ang isa sa mga pinakamagandang katuruan ng Islam na pinapakilala sa atin ang ating Panginoon. Kung sino si Allah, malalaman yan sa kanyang mga pangalan. Allahu Akbar. Kaya napakaganda kasi ito ang mga katuruan talaga na ating hinahanap. Ito ang nagpupukaw sa ating mga sarili. Kasi ang pag-aaral sa pangalan ng Allah, lalo na kay Allah yan . Dapat matutunan mo yan para masamba mo talaga si Allah subhanahu wa ta'ala na merong kapatanagan at katiwasayan sa iyong kalooban. Kaya dahil doon mga kapatid, ang mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakasalalay yan sa Quran at sa Hadith. Walang puwang roon ang mga opinyon at mga isipan at pagnanasa. Wala. Dapat doon talaga sa pinangmulan ng kaalaman ng Quran at ang Hadith. Hindi ka pwede magbigay ng iyong sariling kuro-kuro. O magbigay ka sa ganito, si Allah, katangian niya ganito. Hindi pwede yun. Dapat iwaksi talaga yun. Itatanggi. Kasi nga, wala sa ating pinagmulang kaalaman. Yun ang Quran at ang Hadith ng Propeta Muhammad SAW. Kaya ang kaibahan kasi ito ng pangalan, ang pangalan, lahat yan mga kapatid kasama na dyan katangian. Hindi katulad sa katangian o hindi kasali ang pangalan. Kaya katulad na lang ng Ar-Rahman. Ang Allah ang mahabagin. Pangalan niya mahabagin at kasali na rin ang katangian niya ng pagkahabag. Allahu Akbar. Kaya ganun ang hindi katulad sa galit, hindi katulad sa katangian ng example, galit. Hindi mo pwede masabi si Allah ay nagagalit, pangalan niya nagagalit. Hindi pwede yun. Kasi katangian niya yun . Galit. Nagagalit ang Allah pero hindi mo pwede ipangalan sa kanya. Kaya yan ay isa sa mga pinakamagandang pag-aralan talaga to kasi tumataas talaga ang ating pananampalataya lalo na makilala mo ang manlalalang. Makilala mo ang sino talaga si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga paglalarawan kay Allah mga kapatid ay paglalarawan sa paraang angkop lamang sa kanyang kamahalan. At walang pinipilit o pagbabaluktot o pagpapahambing at paghahalimbawa. Ibig sabihin sa paglalarawan ng Allah, kung anong nabanggit lang sa Quran o sa Hadith, yun lang po. Huwag mo nang dagdagan kasi hindi natin nakita ang ating manlalalang, ating tagapaglikha. Kaya meron dapat may kaya sa pundasyon ng ating pananampalataya, sabi dito, gairi tahrifin wala ta'tilin wala min gairi takyipin wala tamthilin. Sinabi siya dito na walang pinipilit, walang pagbabaluktot at walang paghahalimbawa at paghahambing. Kaya itong ipapaano to mga kapatid kasi ang pangalan ng Allah, example siya po ang Rahim.
Ang rahim, ibig sabihin maunawain. Hindi mo pwede ihalimbawa yan sa mga tao. Kasi tao, limitasyon lang kanilang pag-unawa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang hanggan ang kanyang unawa hanggang pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya sa sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang napaka-importante na yan talaga ng tuldok. Ibig sabihin, huwag kang lumampas, huwag kang lumabis. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu alal arshistawa. Ang mahabagin ay pumaibabaw sa luklukan. Pumaibabaw. Huwag mo nang lagyan ng opinion, huwag mo nang lagyan ng kuro-kuro. Kasi ang istiwa, pumaibabaw, napakalinaw naman yan. Kasi umakyat siya sa kanyang luklukan. Ano doon? Ano problema mo doon? Kasi dati ang mga tao sa sobrang talino, sobrang nila, gusto nila matuklasan talaga. Hindi ganyan mga kapatid sa ating pag-aaral. Ang pag-aaral natin kung ano ang dinadala o pinapahiwatig ng salita, doon lang tayo. Hindi natin ninalampasan. Katulad dito sa kwento dito. Dito, Su'ila al-Malik rahimahullah an qawlihi ta'ala Ar-Rahmanu alal arshistawa. Fakayfa istawa? Wa ajaba rahimahullahu biqawlihi al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Sinabi niya sa time na tinanong si Malik rahimahullah sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu alal arshistawa, ang mahabagin ay pumaibabaw sa kanyang luklukan. Nagtanong siya, paano siya pumaibabaw? Sinagot siya ng imam. Ang tao na yun, sinagot ni Imam Malik. Ang pumaibabaw ay tukoy at ang paano ay hindi alam. At ang paniniwala rito ay kinakailangan. At ang pagtatanong tungkol dito ay bid'ah. Tingnan nyo, pagtatanong tungkol dito, hindi natin kasi yun lang ang ating naunawaan. Hindi naman natin nakita si Allah. Wala naman nakapunta doon sa langit na tao. Paano niya i-describe ang pagpumaibabaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang luklukan? Di ba? Ang nabanggit ng pumaibabaw, alam natin yan Tukoy yan Kaya wag mo nang pasubrahan ang iyong pag-iisip. Parang rin yan, word na sinikay ang nangsa. Ang iba, sumusubra talaga Bawal gumamit ang sinikay. Bawal gumamit ang nangsa. Subhanallah. Huwag mo nang palabisan ang iyong pag-iisip na yan kasi limitado ang ating pag-iisip. Kaya ganon din, tukoy kasi yan, yung mga word na yan, tukoy. Ang tanong doon, di mo makayang sagutin ang paano. Kaya paniniwala kasi doon ay wajib. Allahu Akbar. Kaya ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga pangalan mga kapatid ay dapat nating meron kang tinatawag na pagpapasakop. Dapat maniwala ka kaagad. Kasi madali naman unawain Huwag mo lang lagyan ng paano. Huwag mo lang lagyan ng kanino. O kaya kailan. Hindi natin yan gawain. Ang gawain natin, paniwalaan. Kasi nga yun ang wajib para sa atin. Allahu Akbar. Kaya kapag ganun ang iyong mindset mga kapatid, ay magiging mapanatag ka talaga. Nagiging tunay ka naman ng palataya. Na tunay kang nagpapasakop, Muslim ka talaga. Nagpapasakop ka talaga sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pati na rin ang kanyang katangian. Kaya, tapos ito pa mga kapatid, ito pa isa sa mga bakas din mga kapatid, ang pagsaalang-alang sa mga ebidensya. Mga ebidensya mga kapatid, kapag nabanggit na, wag mo nang pasubrahan, palaliman, hanggang ikaw ay maligaw. Ngayon nabanggit, tanggapin natin yan.
pumaibabaw, tanggapin natin yun. Nagagalit, tanggapin din natin yun. Ha? Kaya yun ay isa sa mga pinakamaganda sa atin kasi nga mayroon tayong katibayan, may ebidensya talaga na nababasa, nababanggit ng ating mga ulama, mga ustad natin. Ha? At ito ay isa sa mga pinaka-pundasyon ng ating pananampalataya, ang ebidensya. Ha? Kaya alhamdulillah, puno tayo ng ebidensya may Quran at may hadith. At lahat nito kasi mga kabakatid, ang pangalan ng Allah, ng mga magaganda, ay kaakibat yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Basta nabanggit sa mga pangalan niya, hindi na yun natatanggal sa kanya. Magpakailanman na yun na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga pangalan na magaganda, kaya magaganda eh. Kasi nakaakibat na yan sa kanya. Katulad na lang Ar-Rahman, Al-Qawi, Rauf, Jabbar. Lahat yun mga kapatid, yan isa sa mga kasi nga kakadalikaan yan na at kamahalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala dakila. Tatag, napakalakas. Kaya may mga katangian nga siya na na nagpapatunay talaga sa mga ganitong mga bagay. Meron ding mga katangian minsan parang hindi siya sa atin, sa ating side, hindi natin parang natin, pero minsan ginagawa yan ng Allah subhanahu wa ta'ala para parusa rin yan sa mga mapagtakwil o kaya mga sinungaling o kaya mga makasalanan. Katulad ng sa pagpaparusa. Siyempre, ang word na yun, pagpaparusa, di ba masakit sa atin yan, napaka-negative yan. Pero ginagawa yan ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga mayroong mga tao na mga sinungaling, may mga mapagkunwari, mga mga gawain nila na hindi ka nais kay Allah, na mapapahamak lalo tayong mga sumusunod sa Kanya. Yung may mga ganun mga tao, may mga gawain na kaya pinaparusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun, isa sa mga yun kasi ang kanyang karunungan, hikmah yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang kaalaman mga kapatid, ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay isa sa mga kaakibat niya yun mga kapatid. Kagustuhan ng Allah, kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy yun. Lalo na kanyang nagsasalita ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagsasalita ang Allah, tanggapin talaga natin yun. Sabi naman ang nagsasalita, di ba parang tao? Hindi ganun mga kapatid ang ating pag-iisip. Huwag mong ihambing ang Allah sa nilikha. Ang salita ng Allah, salita natin, salita ng mga hayop, magkaiba yan. Tingnan yung mga aso, di ba? Nagsasalita sila sa bawat isa, kapwa niya aso. Pero iba. Ang pusa naman nagsasalita, pero iba. Tao, iba rin. Ang Diyos pa kaya? Kaya, ang pagsasalita, tukoy. Ang paano, hindi alam. Pero, paniwala lang tayo. At ang pagtatanong patungkol dito ay bid'a talaga mga kapatid. Tama talaga si Imam Malik rahimahullah sa kanyang salita. Kaya yan isa sa mga mga kapatid, isa sa mga ay may mga katangian din siya minsan mga kapatid na hindi karapat dapat na iakibat sa kanya. Katulad na lang na namatay, kamatayan. Ang Diyos natin mga kapatid, alhamdulillah, Hayyul Qayyum, buhay na tagapagtaguyod. Buhay, ibig sabihin hindi patay. Kung ganon ang iakibat mo sa Diyos, ang Diyos mo na mamatay, muskila o malaking problema talaga yun. Kapag namatay ang Diyos, sino na lang ang mamamahala sa buong kalawakan? Di ba? Di ba? Wala. Kaya ang Diyos natin mga kapatid, yun isa sa mga nagpapatunay yan na buhay na buhay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo pwede yan iakibat ng mga ganitong mga katangian. Katulad na lang ng pang-aapi. Pang-aapi, hindi mo rin pwede iakibat yan sa Diyos. Kasi nga, hindi naman pwede yun na ganon lang ang Diyos ng aapi. Makatarungan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun, isa sa mga
Dapat nating alamin yan mga kapatid. Kasi nga marami sa atin hindi pa alam ang mga ganitong mga bagay. At lalo na ang pagtulog mga kapatid, hindi talaga pwede yan iakibat sa Diyos. Natutulog ang Diyos, napakalaking kasinungalingan yan. Lalo na pasabihin mo ang Diyos mayroong anak. Halos nga mabibitak ang mga kalangitan at kalupaan at kabundukan. Kasi may nagsabi na ang Diyos ay merong anak. Subhanallah. Napakalaking kalapastangan yan sa Diyos. Kasi bakit ka nagsabi ng ganun? Katulad sa mga hindi Muslim, nagsasabi ng ganun. Ang Diyos ay may anak, kaya napakalaking kalapastangan yan na halos mawawasak ang mundo dahil sa kanilang mga pagbibintang yan. Pagbibintang yan napakatindi. Kaya sa atin mga kapatid, isa sa mga magagandang bakas sa ating pananampalataya sa paniniwala sa pangalan ng Allah, malayo tayo sa pagiging pagpunta pala sa kalapastangan na gawain. Kaya dapat itanggi talaga natin to kapag may nagsasabi ganitong Diyos na hindi naman nakasulat sa Quran, sa hadith, hindi natin dapat paniwalaan. Kasi wala sa Quran Gawa-gawa na akida yan. Gawa-gawa yan na prinsipyo yan. At hindi dapat gawin ng isang mga mananampalataya. Tapos isa sa mga kapatid, patunayan talaga natin ang kasakdalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah, at hindi nangaapi ang iyong Panginoon sa sinuman. La yadlimu rabbuka ahada. Hindi siya nangaapi kahit kanino man. Nagpapatunay yun na sukdulan talaga ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging makatarungan. Kahit sino pa dyan, bata man, matanda man, babae man, lalaki, kapag ano lamang ang kanilang ginawa sa araw ng paghukom, na ilalahad-lahat ng mga gawain doon lang husgahan ang tao. Walang bawas, walang labis. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, paniwalaan talaga natin to, makatarungan ng Allah. Kaya tingnan nyo sa araw ng paghukom, papatahimikin ang bunganga mo at papasalitain lahat ng mga parte ng katawan mo. Ang balat mo, lalo ng balat mo na yan. Kaya nagsabi ang may-ari, bakit ka nagsalita laban sa akin? Sabi nila, pinasalita kasi kami ni Allah. Subhanallah. Tingnan nyo, ganun na ganun ang sasabihin sa iyo. Magsalita sila ng kontra sa iyo. Ang ganitong mga parte ng katawan. Kaya ang isa sa mga kapatid, meron sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa katunayan kami ang lumikha ng mga langit at lupa at sa pagitan ng dalawang ito sa loob lamang ng 6 na araw. At hindi man kami nasasalingan ng anumang kapaguran. Subhanallah. Ganon na ganon ang Diyos mga kapatid. Yun ang tamang paniniwala. Ang Diyos hindi napapagod. Ang Diyos mo pagod na pagod. Nagpahinga muna kasi nagpa-refresh. Ganon nakasulat sa Biblia Nagpa-refresh ang Diyos. Subhanallah. Napakalaking kasinungalingan yan. Ang Diyos po hindi napapagod. Ginawa niya ang langit at lupa sa loob ng 6 days, 6 na araw. Wama massana min lugub, at hindi siya nasasalingan ng anumang kapaguran. Hindi siya napagod. Tao napapagod yan. Tayo napapagod yan. Lalo na ang trabaho mo, more on sa pag-iisip. Subhanallah. Hindi nga gumagalaw ang katawan mo, pero ang isip mo, grabe ang galaw. Doon pa, madali ka pa ma-stress Madali ka tumanday. Pero ang Diyos hindi ganon. Kahit siya, nilikha niya mula sa wala. Hindi yun na-stress ang Diyos. Hindi siya napagod. Kaya napakalaking kasinungalingan talaga na sasabihin mong Diyos, nilikain niyang 6 na araw, sa 7 araw ay siya ay nagpahinga at na-refresh. Subhanallah. Ano talaga napakalaking kasinungalingan. Tingin mo sa Diyos? Parang tayo.
parang tao. Kailangan magpahinga muna para ma-refresh siya. Kaya sa mga ganitong mga isipin mga kapatid, hindi katulad sa atin yun. Ang isip natin napapagod yan. Ang katawan mo minsan hindi pagod pero ang isip mo pagod. Lalo ka talagang dyan, mapapagod ka kahit ang katawan mo walang ginagawa. Kasi ang utak talaga, yun ang malaking yan, kumukuha ng energy mo eh. Kapag ang utak mo lagi nag-iisip. Kaya mga manager, sa totoo lang, mga manager, lagi nag-iisip, sila lalong naghihirapan sa trabaho kaysa physical na trabaho. Kasi nga hanggang sa bahay yan, hindi pa sila makatulog, magpaisipin pa sila, ano pa dyan mga gawain na yan. Kaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, patunay kasing Allah ay napaka-perfecto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung gawin ang mga ganitong mga bagay na hindi siya napapagod. Kaya, ibig sabihin, ang Diyos pala, hindi siya dapat mailarawan sa hindi sakdal. Hindi siya sakdal yun. Malayo yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ganun ang ating paniniwala. Lalo na sasabihin mo ang Diyos nagpakatawang tao, napakalaking kasinungalingan talaga yan. Binaba mo talaga ang Diyos mo. Inapak-apakan mo talaga ang kanyang pagka-Diyos kung ganun ginawa mo ang Diyos. Sasabihin mo, kaya lahat ng Diyos, ang lahat ng bagay, kaya siya, dahil sa kanyang pagmamahal, nagpakatawang tao siya para matubos ang iyong kasalanan. Subhanallah. Anong yan? Napakaganda pakinggan, pero kung isip-isipin mo, mali talaga sa konsepto ng Diyos. Diyos yun tapos gagawin mo ganun. Ikaw lang yun ang may gusto pero ang Diyos hindi yun gusto ng Diyos. Kaya hindi yan nakasulat sa Biblia, sa totoo lang. Ang Diyos nagbumaba dito, nagpakamatay para maligtas kayo sa kasalanan. Hindi yan nakasulat sa ang Diyos talaga nagsabi. Ibang tao yun kasi yun ang gusto ng tao mawala siya sa kasalanan. Kaya gagawa sila ng mga kwento. Kaya alhamdulillah mga Muslim tayo mga kapatid, talaga to? Aware talaga tayo na ito ay isang napakalaking kasalanan, napakalaking kasinungalingan na kumalat sa ating lipunan. Dapat aware tayo mga kapatid kasi ang buhay natin ay dapat naayon lamang sa katuruan ng Islam. Meron sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, luwalhatiin ang iyong Panginoon, Panginoon ng karangalan laban sa kanilang nilalarawan at kapayapaan sa mga mensahero at kapurian para kay Allah ang Panginoon ng sanlibutan. Subhanallah. Tingnan nyo, pakinggan nyo mga kapatid dito. Panginoon ng karangalan. Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, marangal. Kaya hindi talaga pwede ibaba niya ang kanyang sarili. Kasi nga, kapag ibinaba yung sarili, nagpakatawang tao siya. Ano na lang ang ilalarawan sa kanya ng mga tao, di ba? Ganun ang ilalarawan, tao. May kapintasan, lahat na lang ng mga masasamang mga komento, ibibigay, iakibat talaga sa Diyos. Ganun lang mangyari mga kapatid. Kaya alhamdulillah, nag-Muslim tayo. Alam natin katotohanan na merong nagdagdag sa Biblia. Na mga kasinungalingan talaga, klaro-klaro, na hindi pwede sa Diyos talaga, mga konsepto ng Diyos yan, tapos ganun ang nangyari. Ang tao, Diyos pala, ang Diyos mo pala parang tao. Kaya alhamdulillah, kasi ang Diyos natin, Rabbul Izzah, siya po ang Panginoon ng karangalan laban sa kanilang nilalarawan. Kapurihan kay Allah subhanahu wa ta'ala, purihin na talaga natin ang Allah. Kaya sa mga kapatid, sa pagbabasa natin sa mga ebidensya, lalo na sa Quran, marami talagang binabalita mga kapatid, mga pangalan ng Allah. Hanggang umabot nga yan sa 99 names sa pagbabalita. Kaya, at saka mga kapatid,
nabibigyan ng kahulugan. Ito kagandahan sa Islam, pinapaliwanag ng ating mga scholar. Ang mga pangalan ay hinango talaga sa wikang Arabo. Isang pula lang, Ar-Rahman, ang mahabagin. Napakalinaw yan, mga kapatid. Ang habag, alam naman natin yun. Kung may habag ka, ibahin mo ang habag ng Allah. Kasi ang habag ng Allah ay sakdal, pinaka. Kahit may ano ka, pero ang Diyos pinaka, mahabagin. Ikaw, mahabagin ka lang, pero mayroong limitasyon. Kaya, yun ang isa sa mga papasalamat din natin na natutunan natin ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na siya lamang ang ating dinadakila ng lubusan, na siya lang pinaka sa lahat ng mga kahit mabanggit sa Quran, kami ang razikin, kami tagapagbigay ng biyaya. Kahit ikaw tagabigay ng biyaya, pero may limitasyon ka talaga. Alam mo naman yan. Sample na lang, sahod mo 30,000. Tapos naghingi, marami naghihingi, marami yung nangutang, hanggang natira na lang sa'yo, kakaunti na lang natira sa'yo. Tapos mayroong humingi, hindi mo na mapagbigyan. Kasi nga, kulang ka rin, kapos ka rin. Ganun ang natin Ganun ang buhay natin Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi siya kapos. Nagbibigay talagang Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang kabutihang loob. Ganun ang biyaya talaga ng Allah. Kaya alhamdulillah, pasalamat talaga tayo na meron palang nagkaroon ng bakas ang ating paniniwala sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nauubusan. Yan ang natin, hindi siya nauubusan. Kaya mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi yusayudzawna ma kanu ya'malun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at para kay Allah ang mga magagandang pangalan, kaya't manalangin kayo sa Kanya sa pamamagitan nito at iwanan ninyo ang mga yaong lumilihis sa Kanyang mga pangalan dahil gagantihan sila sa dati nilang mga pinanggagawa. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga pangalan ng mga Allah na mga ganda, ang mga sinasabi nating 99 names, hindi lang 99, marami pa yan, ay gamitin natin sa panalangin. Allahu Akbar. Sa pagdudua. Kasi ang dua na yan, mga kapatid, dapat may kasamang pagpupuri sa Diyos. Kaya ang mga magandang pagpupuri, yun ang mga pangalan niya. Sabi mo, Al-Qawi, iya ang malakas, Ar-Razzaq, at tagapagbiyaya, Ar-Rahim, ang maunawain. Allahu Akbar. Lahat yun, papuri yun sa Diyos. Ganun ang bakas dapat lumalabas sa bibig mo. Hindi ka kagad pag dua mo, manalangin ka sa Diyos, ya Allah, bigyan mo kung ganito. Hindi ganun. Dapat purihin mo muna ang Diyos mo. Katulad sa magulang ba, kung lalapit ka, mayroon kang pabor na hinihingi. Dapat effective talaga kapag pupurihin mo magulang mo muna. Ganda-ganda mo. Bakit nangyari sa'yo? Bakit gumaganda ka araw-araw? Ganyan mga teknik yun sa paghihingi. Lalo na hingi ka ng pabor sa magulang yun, Lalo na ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos natin, purihin talaga natin na purihin. Katulad ng sabi mo, La ilaha illallah, walang Diyos kundi ikaw. Yun, papuri na yun sa Allah. Kasi nga, pinupuri mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang utos sa atin, gamitin ito sa panalangin. Lillahil asmaul husna, fad'uhu biha. Manalangin kayo gamit nito. Gagamitin talaga natin, mga kapatid, ang 99 names. Alhamdulillah, 99 names na lang Marami yan, pero 99 names lang ang tinuturo sa atin. Kasi sa sobrang dami, halos hindi na natin masaulo lahat. At ang utos ng Allah, na iwasan natin ang mga lumilihis. Lalo na sa
paggagamit sa kanyang mga pangalan. Lumilihis yan, iwasan mo yan. Walang silbi, kasi nga sa araw ng paghukom, gagantihan sila doon sa araw ng paghukom sa kanilang mga pinanggagawa. Kahit alam nila na masama ang kanilang mga ginagawa, pinipilit nila. Katulad ng sinabi ko kanina sa inyo, ang Diyos may anak, subhanallah. Kaya kung Diyos anak, kung may Diyos, ang Diyos mo may anak, ibig sabihin, ang pangalan niya Ama, subhanallah. Ipapangalanan mo siya na Ama. Alam mo naman ang Ama, may anak. Kaya napakalaking kasinungalingan, kalapastangan yan sa Diyos. Natatawagin mo o kaya bibigyan mo ang Diyos mo ng pangalan na Ama. Sa Islam, hindi ganun. Hindi natin tinatawag ang Diyos Ama. Tawagin mo na lang Diyos ko o Diyos ko. Mas ano pa yan kasi ang Diyos, ibig sabihin ng Diyos, ang sinasamba. Kaya kung tatanungin ka, sinong Diyos mo, ibig sabihin, sino ang sinasamba mo? Kaya ganun ang natin mga kapatid. Kaya yun isa sa mga kagandahan sa katuruan ng Islam. Tapos merong hadith ito, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman isma mi'a illa wahid man ahsaha dakhalal jannah. Sinabi sa hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, katotohanan si Allah ay merong siyam na pangalan, kaya't 100 maliban sa isa. Ang sino mang nakasa ulo ng mga ito ay makapasok sa paraiso. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya 99 names lang mga kapatid. Kung gusto mo makapasok sa paraiso, yung isa ulo mo yun. Kaya napakadami ng mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marinig minsan Jalil, Al-Mu'iz, Al-Halim, Rafi, at Gani, ano pa dyan mga pangalan ng Allah. Gamitin natin yan sa panalangin. Kasi nga nagpapalakas ng pananampalataya at nagiging assurance natin na pakapasok tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tandaan nyo mga kapatid, ang pagbibigay ng pangahulugan sa mga pangalan ng Allah at sa mga katangian niya, dapat samahan nyo talaga ng katibayan. Example lang, meron kang narinig dyan na mga nagsasabi itong pangalan ng Allah. Tanungin mo kaagad anong dalil mo. Saan mo yan nabasa? Sino nagsabi sa'yo? Ayun, ganun. Mapagsuri ka kapatid. Baka balang araw magulat na lang ang isang kapatid at tinatawag mo na sa Diyos, Ama, Ama. Subhanallah. Hindi yan pinangalanan eh. Hindi naman nabasa yan eh. O ano pa dyan. Mga ama yun, mga tao yun. May mga anak, o ano pa dyan, tao yun. Kaya hindi naman tao ang Diyos. Kaya, alam naman natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsasalita at naguutos at nagbabawal. Ibig sabihin, may lumalabas na mga kataga sa kanyang bibig. Tapos, hindi niya nabanggit yun. Subhanallah. Hindi niya nabanggit ang mga ganitong mga pangalan. Kaya napaka-weirdo talaga kapatid. Ang tulad sinabi ko siya, Ama. Hindi man lang niya nabanggit, ako pala Ama. Mali. Kaya alhamdulillah sa mga Muslim tayo mga kapatid, ang lahat ng nabanggit niya pangalan doon sa Quran, paniwalaan natin kasi alam naman natin ang Diyos nagsasalita eh. May mga kataga na lumalabas talaga sa Kanya. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala makapangyarihan, marunong pa, bihasa, maalam sa kanyang mga ginagawa. Kaya ganun ang bakas ng ating pananampalataya mga kapatid, na nalaman natin ang ating Panginoon. Ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganito palang ating Panginoon. Merong ang hadith dito na sabi dito na inulat ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kailanman ay hindi nakaranas ng sinuman ang pagkabalisa at naranasan ng sinuman ang pagkabalisa at kalungkutan at saka nagsabi, O Allah,
tunay na ako ay iyong alipin, anak ng iyong alipin, anak ng iyong alipin na babae, at ang aking noo ay nasa iyong kamay, at ang iyong hatol ay nakapataw sa akin. Katarungan sa akin ang iyong paghuhukom. Hinihiling ko sa iyo sa pamamagitan ng lahat ng pangalan na para lamang sa iyo, at pinangalan mo sa iyong sarili, o itinuro mo sa sinuman sa iyong mga nilalang, at ibinaba mo sa iyong aklat, o itinago mo sa iyong sarili na nasa kaalaman ng ligid. Tingnan niyo, subhanallah. Ganun ang narinig niyo lagi ito sa witir. Dinuduato ng imam. Kaya lahat ng mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nabanggit niya. Kung hindi niya nabanggit, tinago niya yun. Kaya yun, isa sa mga natin mga kapatid, yan ang kagandahan sa atin mga kapatid. Kasi nalaman natin na pinigyan tayo ng pangalan niya. Meron nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Subhanahu wa ta'ala amma yakulun uluwa wa kabira. Sinabi dito, kaluwalhatian sa kanya at katastaasan laban sa inyong pinagsasabi, sanhi ng pagmamataas at pagmamalaki. Ibig sabihin dito, ang mga nagsasabi yun ng mga sabi niya ang Diyos ganito, ang Diyos ay Diyos Ama, subhanallah. Pagmamataas na lang yan o kaya pagmamalaki na lang yan kasi alam naman nila ang Diyos hindi ganun wala namang anak ang Diyos. Ang nabanggit sa Biblia, anak, ano yan? Puro metaphor yan kasi lahat, pati tayo, anak rin ng Diyos. Bakit binubukod lang si Kristo na anak? Meron nga sa Genesis nagsibabaan ang mga anak ng Diyos at nakakita na ang mga babae sa kalupaan ng mga ganda at inasawa nila, subhanallah. Tingnan nyo, ganun lang kasulat sa Genesis. Bang anak ng Diyos nagsibabaan? Marami. Ibig sabihin mga anghel yung tinutukoy doon. Kaya hindi angkop talaga na bakit mo gagawing bugtong na anak lang si Kristo. Hindi naman pala yun literal. Talinghaga yun. Kaya alhamdulillah, tinatawag talaga natin ng Allah ang Ta'ala o katastaasan talaga. Katulad ng sinabi ng Allah, Fata'ala Allahul Malikul Haq, La ilaha illahu Rabbul Arshil Azim. Sinabi ng Allah, at kaya katastaasan kay Allah, ang hari, ang katotohanan na walang Diyos, maliban sa Kanya. Ang hari, makatotohanan pa na hari, walang Diyos kundi siya mga kapatid. Siya po ang Panginoon ng dakilang trono o dakilang luklukan. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala dito mga kapatid, mafe-feel talaga natin na ang Diyos natin ganito pala mga kapatid. Mayroon siyang kaya may mga may mga katangian. Sabi ko sa inyo kanina, may mga meron din siyang pangalan na meron siyang tinatawag nating pansariling katangian. Meron din tinatawag na gawain na katangian. Mga pansarili, katulad ng kamay niya, mata niya, o mga kanyang mga paa. Mga ganun, nabanggit na mga ganun, wag mo na lang i-describe mga kapatid. Kung ano nabanggit, kung anong naunawaan mo sa paa, yun na yun. Wag mo nang dugtungan. Paa. Alam naman lang, example, paa mo, paa ng langgam. Diba? Magkaiba yun. Maliit ang paa ng langgam. Isa yung malaki. Diyos pa kaya? Huwag mo lang hanggang i-drawing mong Diyos mo, parang tao na katulad pagpunta ko sa mga Luzon. May mga paggawaan doon ng mga rebulto. Subhanallah, laking gulat ko talaga ang Trinity, nag-drawing nila, lahat-lahat. Trinity. Tingnan nyo, ganun kasi ang mangyari sa tao kapag lumabis na siya. May i-drawing niya ng Diyos niya, iukitin niya, iguhit niyang Diyos niya. Kaya yun ang dapat natin iwasan. Sa sobrang likot ng iyong imagination, mga kapatid, hanggang maiguhit mong Diyos mo, yun ang nakakatakot sa lahat. Kasi kupor na yun pagtatakwil na yun Bakit ka sumubra? Kaya tama talaga Propeta Salam, halakal mutanation, kasiraan sa mga nagpapalalim. Nagpapalalim ka, sumubra ka hanggang
Kung nakuha mo ang pagtatakwil, ang kufur, kaya audubillah. Kaya kung sa banggit kamay, kamay. Kung nabanggit balikat, balikat. Nabanggit mata, mata. Huwag mo nang dugtungan hanggang i-drawing mo na ang Diyos. Kaya sa paglalarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, alhamdulillah, dapat ligtas tayo sa shirk at sa kufur. Ay tinutukoy na shirk, na mag-drawing ka, tapos sasambahin mo ng drawing mo kasi ito ng Diyos. Subhanallah. Katulad sa ginawa ni na Musa, inukit nila ang guya, gintong guya, ang apos sabihin nila, sambahin na ito ng Diyos natin. Subhanallah. Ganun ang mangyari sa iyo Gagayahin mo lang mga pagano, mga naunang pagano, hanggang pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya ingat tayo, mga kapatid, hindi natin dapat gayahin mga naunang mga pagano. Ha? Tapos ano pa, mga kapatid? Hanggang baka isa sa inyo sasabihin, ako ay Diyos na pala. Subhanallah. Kasi sobrang imagination niya Sabi niya, lahat ng mga katangian, mga pangalan, naukol sa akin to lahat. Ako pala si Allah, subhanallah. Napakalaking kalapastangan yun. Bakit masabi mo ako'y Diyos? Katulad yung sinabi ng isa sa mga pastor, siya na raw ang Diyos, subhanallah. Tapos meron pa nga nakausap yung Diyos sa telepono. Oh God, are you there? Subhanallah. Nandyan ka ba, Diyos ko? Kaya sobrang imagination, mga kapatid, napapahamak ka lang at papunta ka lang sa shirk. Kaya dapat bigyan talaga natin ng diin ang ating pananampalataya na kung ano lang sinabi, doon lang tayo para hindi tayo lumampas. Ha? Tapos ito pa, mga kapatid, sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang merong kakayahan at siya lamang po ang merong kagustuhan. Siya lamang, hindi ikaw ang may gusto. Katulad na lang, imposible ba sa Diyos magpakatao? Siyempre, walang imposible sa Diyos, pero ang tanong doon, gagawin kaya na yun ng Diyos? Gusto niya ba maging tao? Parang isang pula na pakainin ka ng ice cream. Ang ice cream nilagyan ng tae. Kaya mo ba kumain ng ice cream? Siyempre, kaya mo, pero ayaw mo kain kasi may tae, nilagyan ng tae. Kaya ganun din yan, mga kapatid. Hindi pwede na lahat ng gusto mo, lahat ng hiling mo, ipapagawa mo sa Diyos. Kasi napakalaking kasinungalingan talaga na ang Diyos nagpakatao. Ang Diyos naging ganito kasi walang imposible sa Diyos. Maling pangatwiran yan, kapatid. Alam naman natin, maling pangatwiran, kaya babaluktutin na lang nila mga talata, mga paliwanag, nila. Kasi nga, alhamdulillah, tayo mga Muslim, alam natin na sa loob talaga ng kagustuhan at kalooban ni Allah ang lahat niyang gagawin. Hindi sa kagustuhan mo. Huwag mong ipasok ang iyong maliit na pananaw sa mga gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alhamdulillah, kahit papaano, mga kapatid, isa sa mga kapurihan talaga to na tinuruan tayo sa Islam. Naging Muslim tayo. Sumamba tayo kay Allah. Nakilala natin ang ating Diyos. Sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.